bayan na punong-puno ng kaalaman. Ito nga pala si Binibining Ronaldin Aranda, ang buong nagsasanay sa Araling Panlipunan sa ikasiyam na baitang mula sa Kolehiyo ng Luzon ng Lipa na bumabati sa inyo ng isang magandang araw. Bago ang lahat, ihanda muna natin ang ating sarili para sa isang panalangin. Diyos na banal, maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay ninyo sa aming lahat upang makapag-aral. Salamat po sa pagbibigay ninyo sa amin ng isang guro na matiyagang hinuhubog ang aming isipan sa araw-araw. Salamat din po sa aming mga magulang sa patuloy na pagkakaloob sa amin ng aming mga pangangailangan. Gabayan naman po ninyo kami upang makita ng aming mga mata ang mga aral na ibinibigay ng aming tagapagturo. Bigyan niyo po kami ng talas ng isip upang matalo sa mga bagay na kailangan naming malaman. Patnubayan mo po kami sa aming mga landas na piniling lakarin. Wala po kaming magagawa kung walang iyong tulong at mga pagpapala. Gabayan din naman ninyo ang aming guro upang maibigay niya ng lubusan ang mga paliwanag na aming kakalanganin sa pagharap sa kinabukasan. Bigyan din naman ninyo siya ng matiyagang kalooban upang mapatawad ang aming pagkukulang. Sa harap ninyo at sa inyong bugtong na anak, inaalay namin ang araw na ito. Amen. Ngayon naman, isabayan niyo kami sa isang pampaganang sayaw. Galing! At dahil handa na tayo sa araw na ito, ay meron muna akong paalala sa inyo. Una, siguraduhin na knock-off ang mic kung hindi naman kinakailangan. Pangalawa, panatilihing naka-on ang camera upang kayo aking masubaybayan. At pangatlo, kung may nais kayong sabihin ay mangyari lamang na sabihin ito sa pamamagitan ng message. Handa na ba kayo sa makabuluhang talakayan? Kung gayon ay tayo muna magbalik-aral ukol sa naging huli nating talakayan. Buuin ang graphic organizer na matatagpuan sa ibaba batay sa ating tinalakay noong isang araw.
pagtugon sa pangangailangan ng isa sa mahalagang konsepto na binibigyan diin sa pag-aaral ng economics. Ang bawat isa ay may pangangailangan, subalit hindi lahat ay may kakayahan na mag-produce upang matugunan ng mga ito. Kung kaya't ang relasyon sa pagitan ng mga producer at consumer ay lubhang mahalaga para sa kapakinabangan ng lahat. Sa nakaraang aralin ay naunawaan mo ang ugnayan ng demand, supply at kumakatawan sa consumer at producer. Subalit, sa anong mekanismo ba ng ekonomiya madaling malaman kung may sapat bang mga produkto o serbisyo na siyang tutugon sa walang katapusang pangangailangan ng tao? Sa ganitong aspeto, papasok ang bahaging ginagampanan ng pamilihan. Kung kaya't ang pangunahing focus ng araling ito ay ang konsepto ng pamilihan at mga estruktura nito bilang isang mahalagang salik sa pagtugon ng pangangailangan tungo sa pagtamo ng pambansang kaunlaran. Matapos nating matutunan ang mga konsepto ng demand, supply at mga interaction ng bawat isa sa ekonomiya, ngayon naman ay iyong tutuklasin ang tungkol sa pamilihan. Upang higit na maging masaya ang ating paglalakbay sa pamilihan sa pamamagitan ng talakayan na ito, halina't simulan nating maglaro at masagutin ang mga gawain. Unang gawain, suriin kung anong mensahe ang nais iparating ang sumusunod na larawan gamit ang mga pamprosesong tanong. Itala ang kasagutan gamit ang call-outs, stars, and banners at bubble map. Narito ang mga pamprosesong tanong. Una, tungkol saan ang ipinapahiwatig na larawan. Ikalawa, isa-isahin ang mga simbolismong ginamit at ipaliwanag ang mensahe ng mga ito. Katlo, ilan sa mga larawan ang napukaw ang iyong interes. Sa susunod na bahagi ay sasagutan mo ang isang chart upang inisyal na masukat ang iyong nalaman tungkol sa aralin. Sa gawaing ito, punan ng IRF upang masukat ang inisyal na kasagutan ninyo sa katanungang nasa ibabang upward arrow. Ang refined idea ay sasagutan lamang pagkatapos ng bahagi ng paunlaran at ang final idea ay papupunan lamang pagkatapos ng gawain sa pagninilay. Matapos ninyong maorganisa ang inyong mga paunang kaalaman tungkol sa paksang pamilihan at mga estruktura nito, ihanda ang inyong sarili para sa susunod na bahagi ng aralin upang higit mong maunawaan ang mas malalim na konsepto ng pamilihan. Ang konsepto ng pamilihan. Ang pamilihan ay mahalagang bahagi ng buhay ng producer at consumer. Ito ang nagsisilbing lugar kung saan nakakamit ng isang consumer ang sagot sa marami niyang pangangailangan at kagustuhan sa pamamagitan ng mga produkto at serbisyong handa at kaya niyang ikonsumo. Sa kabilang dako, ang mga producer ang siyang nagsisilbing tagapagtustos ng mga serbisyo at produkto upang ikonsumo ng mga tao. Sa pamilihan, itinatakda kung anong produkto at serbisyo ang gagawin at kung gaano ito karami. Mayroon dalawang pangunahing tauhan sa pamilihan, ang consumer at ang producer. Ang consumer ang bumibili ng mga produktong gawa ng mga producer, samantalang ang producer naman ang gumagawa ng mga produktong kailangan ng mga consumer sa pamamagitan ng mga salik ng produksyon na pagmamay-ari ng mga consumer. Kaugnay nito, ayon sa sixth principle of economics ni Gregory Mankiw, markets are usually a good way to organize economic activity. Ito ay paniliwanag ni Adam Smith sa kanyang aklat na An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations noong 1776 na ang ugnayan ng consumer at producer ay maayos na pamilihan. Mayroon tinatawag na invisible hand si Adam Smith na siyang gumagabay sa ugnayan ng dalawang aktor na ito sa pamahalaan. Ito ay ang presyo na siyang instrumento upang maging ganap ang palitan sa pagitan ng consumer at producer. Sa dami ng handa at kayang bilhin ng produkto at serbisyo ng consumer. Presyo rin ang siyang batayan ng producer ng kanilang kahandaan at kakayahan nilang magbenta ng mga takdang dami ng mga produkto at serbisyo. Kung kaya't, ang
pamilihan ang siyang mabisang nagpapakita ng ugnayan ng demand at supply. Sa pagkakaroon ng mataas na demand ng mga consumer, nagiging dahilan ito sa pagtaas ng presyo. Ito ay nagbubunga ng lalong pagtaas sa pagnanais ng producer na magdagdag ng mas maraming supply. Ang pamilihan ay maaring lokal, panrehiyon, pambansa o pandaigdigan ang lawak. Ang kilalang sari-sari store na matatagpuan saan man dako ng ating bansa ay isang magandang halimbawa ng lokal na pamilihan. Samantalang ang mga produktong abakan ng Bicol, dried fish ng Cebu, durian ng Davao at iba pang natatanging produkto ng mga lalawigan ay bahagi ng pamilihang panrehiyon. Ang bigas naman ay bahagi ng pambansa at pandaigdigang pamilihan gaya ng mga prutas o produktong petrolyo at langis. Ang mga nauusong online shop sa pamamagitan ng internet ay mga halimbawa ng pamilihang maaring maging lokal, panrehiyon, pambansa at pandaigdigan ang saklaw. Bago tayo magpatuloy sa talakayan, gawin muna natin ang isang gawain. Sa gawain ito, piliin mula sa talakayan ng mga salita na may kaugnay sa salitang pamilihan. Gamitin ang concept mapping chart upang itala ang iyong mga kasagutan. Ang estruktura ng pamilihan ay tumutukoy sa balangkas na umiiral sa sistema ng merkado kung saan ipinapakita ang ugnayan ng consumer at producer. Ito ay nahahati sa dalawang pangunahing balangkas. Ang pamilihan na may ganap na kompetisyon o perfectly competitive market at ang pamilihang hindi ganap ang kompetisyon o imperfectly competitive market. Ang mga ito ay theoretical na balangkas ng pamilihan. Ang dami at lawak ng kontrol ng market players o ang mga consumer at producer sa pamilihan ay ang sanib na nagtatakda ng estruktura nito. Ang katangian ng dalawang pangunahing balangkas ng pamilihan ay ang sumusunod na pahayag. Pamilihang may ganap na kompetisyon. Ito ang estruktura ng pamilihan na kinikilala bilang modelo o ideal. Sa ilalim ng ganitong sistema, walang sinuman sa producer at consumer ang maaring makakontrol sa takbo ng pamilihan, partikular sa presyo. Ito ay nangangahulugang hindi kayang idikta ng isang producer at consumer ng mag-isa ang presyo. Sa panig ng producer, hindi nila ito kayang kontrolin sapagkat marami nagtitinda ng magkakaparehong uri ng mga produkto at serbisyo sa pamilihan. Dahil dito, ang mga consumer ay may pamimilian kung saan at kanino bibili ng isang partikular na produkto o serbisyo. Ito ay nangangahulugan ng balangkas na lubhang napakaliit ng producer kumpara sa kabuang bilang ng mga producer sa pamilihan. Sa panig naman ng mga consumer, walang sinuman ang may kakayahan idikta ang presyo dahil lubha na rin napakaliit kumpara sa buong bilang ng maaring bumili ng produkto o serbisyo. Dahil dito, ang lahat ng producer at consumer ay mapipilitang magbenta at bumili ng produkto at serbisyo sa itinakdang presyo ng ekwilibryo ng pamilihan. Ang sitwasyong ito ay pinapaliwanag ng konsepto ng price taper na kung saan ang producer at consumer ay umaayon lamang sa kung ano ang takbo ng presyo sa pamilihan at walang kapasidad na magtakda ng sarili nilang presyo. Ayon kay Paul Krugman at Robin Wells sa kanilang aklat na Economics 2nd edition noong 2009, ang pamilihang may ganap na kompetisyon ay may mga sumusunod na katangian. Maraming maliliit na consumer at producer. Dahil sa marami at maliliit ang consumer at producer, walang kakayahan na maimpluwensyahang presyo sa papabor sa interes ng sinuman sa pamilihan. Magkakatulad ang produkto, ito ay nangangahulugang maraming produkto na magkakatulad kung kahit ang consumer ay maraming pagpipilian. Halimbawa, ang pechay na galing sa Benguet ay walang pagkakaiba sa pechay na galing sa Nueva Ecija. Malayang paggalaws ng sangkap sa produksyon. Dahil walang direktang may kontrol sa mga salik ng produksyon, maraming mapagkukunan ang mga sangkap para makabuo ng mga produkto. Bunga nito, maraming produkto ang magkakatulad na maaaring ipagbili sa pamilihan. Malayang pagpasok at paglabas sa industriya.
Ang pamilihan ay partikular na ang sistema ng pagninegosyo ay bukas sa lahat ng may kapasidad na maibahagi. Walang kakayahan ang mga dating producer na ito na sila ay hadlangan o pagbawalan sa pagpasok sa pamilihan. Ito ay nakatutulong upang paigtingin ang kompetisyon sa pamilihan na nagdudulot para sa siguraduhin ng mga producer na ang kanilang produkto ay may mataas na kalidad at tamang presyo upang tangkilikin ng mga consumer. Kaya ang impormasyon ukol sa pamilihan. Dahil ang sistema ay malaya, ang pagdalo ng impormasyon, lalo na sa pagtatakda ng presyo at dami, ay bukas para sa kaalaman ng lahat. Malayang makagagawa at makapagbebenta ang isang producer sa pamilihan. Gayon din ang mga consumer ay malaya kung bibili o hindi bibili ng mga produkto at serbisyo sa pamilihan. Magandang araw! Ito muli si Binibining Lizelda Huya, gurong nagsasanay sa Araling Panlipunan sa ika-9 na baitan mula sa Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa, na bumabati sa inyo ng isang magandang araw. Sa pagpapatuloy ng talakayan, ay atin namang pag-usapan ang pangalawang istruktura ng pamilihan, ang pamilihan na may hindi ganap na kompetisyon. Pamilihang may hindi ganap na kompetisyon. Tinatawag na pamilihang may hindi ganap na kompetisyon ang istruktura kung wala naman ang anumang kondisyon o katangian na matatagpuan sa pamilihan may ganap na kompetisyon. Sa pagkalahatang paglalarawan, ang lahat ng producer na bumubuo sa ganitong istruktura ay may kapangyarihang maimpluwensyahan ang presyo ng pamilya. Anyo na bumubuo sa di ganap na pamilihan. Una, monopolyo. Monopolyo, ito ay ang uri ng pamilihan na iisa lamang ang producer na gumagawa ng produkto at nagbibigay serbisyo kung kaya't walang pamalit o kahalili. Dahil dito, siya ay may kakayahang impluwensyahan ang pagtakda ng presyo sa pamilihan. Sa ganitong kadahilanan, ang mga consumer ay napipilitang tanggapin na lamang ang pagiging makapangyarihan ng mga monopolista. Ang mga halimbawa ng producer na nasa gitnang uri ay ang mga kumpanya ng kuryente sa aspekto ng transmission, tubig at tren. Ang mga pangunahing katangian ng monopolyo ay ang mga sumusunod. Iisa ang nagtitinda dahil iisa ang nagbebenta. Ang presyo at dami ng supply ay tinakda batay sa tinatawag na profit max rule or pagnanais ng producer na makakuha ng malaking kita. Produkto na walang kapalit. Ang mga produkto ay walang kauri, kaya nakokontrol ang presyo ng dami ng supply. Kakayahang hadlangan ang kalaban. Dahil sa mga patent, copyright at trademark gamit sa intellectual property rights, hindi makakapasok ang ibang nais na maging bahagi ng industriya at kaparehas ng hanay ng produkto sa serbisyong inililikha ng mga monopolista. Kaugnay nito, batay sa World Intellectual Property Organization, ang copyright ay isang uri ng intellectual property right na tumutukoy sa karapatang pagmamay-ari ng isang tao na maaaring kabilang ang mga aktang pampanitikan o literary works or aktang pangsining o artistic works. Kabilang din dito ang mga gawa gaya ng aklat, musika, paintings, eskultura, pelikula, computer programs, databases, maps, and technical drawing. Samantala, ang patent naman ay ang pumoprotekta sa mga inventor at kanilang mga imbensyon. Ito ang ipinagkakaloob ng gobyerno sa isang inventor upang mapagbawalan ang mga ibang gawain, gamitin, ibenta, iangkat at iluwas ang mga inimbensyon niya kapalit ang pagsisiwalat sa publiko ng mga detalyado o detalye ng kanyang imbensyon. Ang impormasyong ito ay maaaring gamitin sa hinaharap para magkaroon ng isang inobasyon at pag-unlad. Ang trademark naman ay ang paglalagay ng mga simbolo o marka sa mga produkto at serbisyo na siyang nagsisilbing pagkakakilanlan ng kumpanyang may gawa o nagmay-ari nito. Sa kabilang banda, mayroon din tayong mga producer na kabilang sa tinatawag natin natural monopoly o iyong mga kumpanyang binibigyang karapatan na magkaloob ng serbisyo sa mga mamamayan. Ito ay dahil sa kaya nilang gawin ang mga produkto at serbisyo
na may mababang gastos kaysa sa kumuha pa ng maraming kumpanya. Ang mga halimbawa ng mga serbisyo na ibinigay sa consumer sa ganitong instruktura ng pamahalaan. Pangalawa, monosopyo. Sa ganitong uri ng pamilihan, mayroon lamang iisang consumer ngunit maraming producer ng produkto at serbisyo. Sa ganitong kalagayan, may kapangyarihan ang consumer na maimpluwensyahan ang presyo sa pamilihan. Ang mabisang halimbawa sa ganitong anyo ng pamilihan ay ang mga pamahalaan na nag-iisang kumukuha ng serbisyo at nagpapasahod sa mga pulis, sundalo, bumbero, traffic enforcer at iba pa. Dahil sa pamahalaan ang nag-iisang kumukuha ng serbisyo ng mga nabanggit bilang empleyado ay ang may mga direktang kapangyarihan sa pagtatakdang halaga sa pagsahod ng mga ito. Ang mga larawang ito ay mabisang nagpapaliwanag ukol sa infrastrukturang monosopyo. Itong sistema, maaaring magkaroon ng kontrol o sabwatan ng mga negosyante na tinatawag na collusion. Ito ay nagaganap partikular sa mga presyo sa ilalim ng kartel o samahan ng mga oligopolista. Ang konsepto ng kartel ay nangangahulugang pagkakaroon ng alliances of enterprises. Hindi pinahihintulutan ng pagkakaroon ng kartel ang ating bansa upang mabigyan ng proteksyon at isulong ang kapakanan ng mga consumer ayon sa itinakda ng Consumer Act of the Philippines or Republic Act 9374 na ibisinabatas noong April 23, 2011. Pangatlo, oligopolyo. Ito ay isang uri ng istruktura ng pamilihan na may maliit na bilang o ilan lamang ang producer ang nagbibenta ng magkakatulad o magkakaugnay na produkto at serbisyo. Sa ganitong uri ng pamilihan, may mga kakayahan ang producer na maimpluwensyahan o madiktahan ang presyo na umiiral sa pamilihan. Ilan sa mga halimbawa ng ganitong uri ng produkto sa pamilihan ay ang semento, bakal, ginto at petrolyo. Maaari din naman nilang gawin ang hoarding o ang pagtatago ng produkto upang magkulang ang supply sa pamilihan na nagdudulot ng pagtaas sa lahatang presyo. Sa kanyang aklat na An Inquiry into the Nature of Causes of the Wealth of Nations, 1776, si Adam Smith ay nagpahayag ng kanyang pananaw tungkol sa katotohanan ng pagkakaroon ng kartel. Ito ang sumusunod. People of the same trade seldom meet together, even for merriment and diversion, but the conversation ends in the conspiracy against the public, or in the some contrivance to raise prices. It is impossible indeed to prevent such meetings by any law which either could be executed or would be consistent with liberty and justice. Ayon kay Adam Smith, ang mga negosyante ay hindi aktwal na nagkikita upang pag-usapan ang takbo ng kanilang mga negosyo. Subalit, sila ay nagkakaroon ng pagkakaunawaan sa pamamagitan ng sabwatan sa pagtakda ng presyo ng mga produkto at serbisyo ng pamilihan. Ang Organization of Petroleum Exporting Countries or OPEC ay isang halimbawa ng pandaigdigang kartel sapagkat sila ang nagtatakda ng supply at presyo sa produktong petrolyo sa buong daigdig. Ang samahang ito ay nitatag noong September 10, 14, 1960 na ginanap sa Baghdad Conference sa Baghdad, Iraq. Ito ay pinasimulan ng 5 founding countries na binubuo ng Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia at Venezuela. Sa kasalukuyan, mayroon itong kabuuang 12 bansang kasapi, kinabibilangan ng Algeria, Angola, Ecuador, Libya, Nigeria, Qatar at United Arab Emirates or UAE, bukod sa unang 5 bansang nagtatag. Ang mga larawang ito ay mabisang nagpapaliwanag ng mga halimbawa ng mga produkto na nasa ilalim ng instrukturang oligopolyo.
Ika-4, monopolistic competition. Sa ilalim ng ganitong uri ng estruktura ng pamilihan, maraming kalahok na producer ang nagbibenta ng mga produkto sa pamilihan, subalit marami rin namang mga consumer. Gayunpaman, may kapangyarihan pa rin ang pamilihan ng mga producer na magtagda ng presyo sa kanilang mga produkto dahil sa product differentiation. Ang katangian ng mga produkto na ipinagbibili ay magkakapareho ngunit hindi eksaktong magkakahawig. Ang ganitong pagkakapareho ay maaaring sa uri ng produkto gaya ng shampoo, sabon o toothpaste. Sila ay magkakaiba sa packaging, labeling, presentation at maging sa lasa o flavor. Ginagawa ito ng mga producer sapagkat ang kanilang layunin sa product differentiation ay kumita at mas makilala ang kanilang mga produkto. Layunin din ng mga producer na may taas ang antas ng kasiyahan ng kanilang mga consumer. Ang advertisement o pag-aanunsyo ng mga mabisang pamamaraan na ginagamit ng mga producer upang maipakilala ang kanilang mga produkto at serbisyo. Ang mga halimbawa ng mga produkto at serbisyong ipinagkakaloob sa pamilihan ng monopolistic competition ay mga sabong panlaba at pangligo, toothpaste, pabango, fabric conditioner, cellphone, soft drinks, appliances, fast food restaurant, serbisyo ng mga ospital, hair salon, beauty and cosmetics products, and marami pang iba. Ang ating talakayan. May nais ba kayong klaruhin? Ito muli si Binibining Maring Estragado, ang guro nagsasanay sa Araling Panlipunan sa ikasyam na baitang mula sa kolehiyo ng Lungsod ng Lipa na bumabati sa inyo ng magandang araw. Kung wala na kayong katanungan ukol sa talakayan, ay maaari na tayong dumako sa gawain. Handa na ba kayo? Gawain sa pagkatuto bilang 4. Graphic Organizer. Buuin ang graphic organizer na matatagpuan sa ibaba batay sa sinasaad na tekstong inyong nabasa. Pamprosesong tanong. Una, ano ang dalawang pangunahing estruktura ng pamilihan? Pangalawa, isa-isahin ang mga katangian ng bawat estruktura at uri ng pamilihan na nabibilang dito. Ikatlo, paano nakaapekto ang mga estruktura ng pamilihang ito sa ugnayan ng presyo, demand at supply tungo sa pagtugon ng pangangailangan ng tao? Mahusay! Ngayon, natapos na ang mga talakayan at gawain upang inyong maunawaan ang konsepto ng pamilihan at masuri ang mga estruktura ng pamilihan. Sukati naman ninyo ang sa puntong ito ang inyong pagiging malikhain. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Structural Market Analysis. 3 picks, 1 word. Suriin ang 3 larawan na nasa loob ng bawat kahon at tukuyin ang posibleng kinabibilangan nitong estruktura ng pamilihan. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Bukas na isipan. Gamit ang mga marirecyclong colored paper at magazine, gumawa ng isang bookmark na may laking 2 at 4 na cardboard na lumang folder. Maglagay ng isang kasabihan ukol sa estruktura ng pamilihan. Ito, maaari nyo nang sagutan ang huling baitang ng upward arrow chart. Gawain sa pagkatuto bilang 8 naman. Venn diagram. Pumili ng 2 estruktura ng pamilihan na sa palagay ninyo ay nababagay sa ugali at paniniwala ng mga Pilipino. Paghambingin ito gamit ang Venn diagram.
rin ang iyong kaalaman ukol sa iba't ibang istruktura ng pamilihan, maaari ka nang pumunta sa susunod na bahagi ng aralin. Ihanda mo ang iyong sarili para sa mas malalim na pag-unawa sa istruktura ng pamilihan. Ngayon, may sapat ka ng kaalaman tungkol sa mga konsepto ng pamilihan at mga istruktura nito ay maaari mo nang sagutan at punan ng buo ang IRF chart. Mahusay, napagtagumpayan ninyo ang mga isinigawa ninyong itinakdang gawain para sa inyo. Madami na naman tayong naintindihan at naunawaan sa araling ito. Hanggang dito